Patuloy na mas maginaw na temperatura bunsod ng lumalakas pa rin na amihan, iiral pa rin sa buong bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila. At mga pag-ulan sa nalalabi ng bansa, iiral sa silangang bahagi ng Southeastern Luzon, Visayas at Mindanao. At unang magnitude 5 ngayong January 2025, alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, January 6, 2025. Ang oras sa ating boss may umaga ay alas 10:41 na ng umaga. Mas lumamig na po ang temperatura natin dito sa Metro Manila. At kung babalikan natin, ang naging pinakamababang temperatura na naitala ngayong January base sa weather station sa Caloocan, pumitik na sa 23 degrees Celsius. So mas bumaba na to kumpara ng mga nakaraang araw. Lumalabas ito na yung pinakamababa so far ngayong January. So maaaring mas bumaba pa yan sa susunod na araw dahil sa inaasahan pa nating mas magiging maginaw ang ating temperatura sa mga susunod na araw pa. So far wala naman tayong mataas na water vapor sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, ilang karatig Luzon, especially sa ibang bahagi ng Calabarzon area at Northern Luzon area. Yung hamog at ginaw sa extreme Northern Luzon hanggang dyan sa bahagi ng Central Luzon ay mas tuloy-tuloy na ramdam. Ngayon, medyo katamtaman ang panahon sa buong bahagi ng Luzon, lalo na sa may bandang Kanluran, since wala na po yung low pressure area, humina na po yung outer rain trough nito, kaya yung magiging maulan na naman uli ay ang parte pa rin ng silangang bahagi ng bansa natin. Especially kapag nandyan pa rin ang presensya ng ating tatlong weather system. Since wala naman tayo masyadong amihan pa at hindi pa na-developing yung surface trough niya, yung amihan lamang at yung easterlies ang magdudulot pa rin ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, especially sa bahagi pa rin ng silangan ng Luzon. May tatlong lightning strikes tayo na detect ng aking lightning detection system as of 10:40 AM. Bagamat puro baybayin lamang ito ng ating bansa, ay ingat pa rin dahil may mga inaasahang pag-ulan sa mga areas na yan. Base naman sa ating dashboard sa thunderstorm watch mula sa data feed ni Pag-asa kaninang 10 o'clock AM ay patuloy pa rin nakataas ang buong Metro Manila and the rest ng bandang Calabarzon area kasama na ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite area. Sa may bandang Visayas naman ang halos buong Visayas region, syempre kasama ang Mimaropa area at mula bandang Leyte, Southern Leyte, Eastern Samar hanggang Biliran na yan within 12 hours daw ang forecast na maaari pa rin magkaroon ng mga localized thunderstorms na iiral dahil pa rin sa dalawang weather systems natin. So magdala pa rin ng payong just in case. Sa ating current conditions sa forecast, gloomy, haze at partly cloudy pa rin ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. Patuloy yan, kagaya pa rin ng mga nakaraang araw. Sa lowest temperature na itala na weather station kininang 6:09 AM, napagtala kami ng pinakamababang temperatura na 23 degrees Celsius sarado. Kahapon, comfortable pa rin ang temperatura namin, pero ito na pinaka-highest air temperature, umabot ng 30.8 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 2:06 PM. Meaning, wala tayong magiging comment sa ating heat index dahil napakababa ito at 36.8 degrees Celsius lamang ang aming heat index kahapon. Pero kung itatabi natin sa peak extremes in past 24 hours, nangunguna ang Cotabato na may 33.6 degrees Celsius na pinakamataas na temperatura na itala sa bansa. Sa lowest temperature naman sa Baguio ay tuloy-tuloy pa rin ang napakaginaw na temperatura nila na 14.4 degrees Celsius. So mga around 13 o 12 degrees Celsius naman sa pating La Trinidad, Benguet area. Sa Inulan naman ang Alabat, nakapagtala sila ng 68 mm na total rainfall at wala kaming naitalang pag-ulan kahapon dito sa Caloocan since overcast lamang kami at medyo umaaraw na dito sa amin sa Caloocan. Outside humidity nasa 75% at bumaba ito ng 1% since last hour at nanatiling medyo mataas ang ating atmospheric pressure dito sa Metro Manila na nasa 1011 hectopascals at mabagal lamang ang pagbaba nito since last hour. High tide and low tide status ay manatiling low tide tayo at may 6 hours tayo in 5 minutes pa to maximum high tide o mamayang hapon alas 4:46 PM na po yan oras natin sa Pilipinas.
Manatili pa rin mataas ang alon at nakataas pa rin ang gale force winds lalo na sa iba ng silangang bahagi ng bansa at extreme Luzon dahil sa lakas ng daloy ng ating amihan. So take note yan. At mula sa ating space weather, patuloy pa rin tayong nasa minor na geomagnetic field at solar photoflux. Patuloy pa rin tayong nasa event of 10 mega electron volt integral flux gaya sa ating report kahapon. So nasa S1 minor tayo at ang ating KP index so far ay hanggang active geomagnetic field o G1 geomagnetic field. Patuloy pa rin yan at inaasahan hanggang 75% ang possible radio blackout hanggang sa susunod na 2 araw. At ang solar radiation naman, bagamat maliit pero mataas yung at tumataas po at least yung kanyang 10 eBb integral flux. Ngayon, hindi naman umabot so far sa S1. Hindi gaya kahapon umabot ng S1, halos nagmo-moderate siya. Pero ngayon, wala kaninang 12 AM ay medyo okay naman. Hindi naman masyado matindi ang solar photon flux na inire-release. So, medyo minor lamang yung ating solar radiation expected dyan at nanatiliting na sa active to unsettled geomagnetic field ngayong araw. At yung ating geomagnetic field base sa ating magnetometer courtesy of NOAA ay kita natin ay hindi naman sobrang tindi ng impact ng solar wind. So yung propagation ng velocity nito ay hindi naman masyadong malala. Expected pa rin ng ionospheric TEC rain sa bandang Southern Hemisphere at Mid-Pacific. Yan, kasama na ang buong Australia area. Yung ating propagation mula ngayong araw ay patuloy pa rin na nagpropagate at least maabot ng halos 800 km a second yung radial velocity. So manatiling mataas at yung ating air quality nasa moderate air concentration tayo. At base dito is nasa 64 index ito at o 18.40 micrograms per cubic meter. In particulate matter 2.5 o PPI. So magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Pero sa bahagi pa rin ng extreme Northern Luzon na kung saan nakakaranas na kayo ng mga ilang respiratory illness dahil nga po sa sobrang lamig, magmas naman po tayo para maiwasan at kumahari palakasin ninyo inyong resistensya dahil nauuso ang respiratory disease kapag taglamig, lalo na sa bahagi ng Northern Luzon area. Take note po yan. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:23 AM at inasang lulubog ito mamayang hapon at 5:41 PM. At sa ating 40% illuminated na po yung liwanag ng buwan ay sisikat ito ngayong 11:10 AM. So hindi pa siya nagmo-moonrise, pa-moonrise pa lamang at negative 5 degrees. So malapit na. 11:10 AM po ito magmo-moonrise at lulubog ito mamayang gabi at 11:39 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes hanggang Martes na po yan, partly cloudy ang ating asahang panahon. Gaya pa rin ng mga nakarang araw, tsansa ng pag-ulan mababa, 7 to 10% lamang ngayong araw dito sa amin sa Caloocan yan. So probably kung magkaroon mga isolated light rain showers, typically isolated lamang yan. Bukas naman ng Martes ay ang tsansa na pag-ulan 10 to 13%, so parehong mababa. So malitan tsansang umulan dito sa Metro Manila, isolated case lamang just in case. Highest and lowest temperature expected maglalaro 28 to 30 degrees Celsius and lowest temperature expected nasa 25 degrees Celsius. Tatagal ba ang panahon na to? Well, kung babasehan natin ang BC short-term weather forecast natin hanggang buong this whole week, asahan natin ganito ang magiging panahon natin. Mga isolated rain showers, typically mas mararamdaman ang mga kalat-kalat pag-ulan dyan sa may bandang southeastern part ng Luzon pa rin, Visayas at Mindanao. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging na makikita po sa heavy rain potential ay nasa baybayin ng Eastern Visayas at Southeastern Luzon at Mindanao ang malawak na outer trough nito na magbubunsod po ng mga kalat-kalat pag-ulan sa may bandang Eastern Samar region at ilang parte ng Eastern Bicol region at northeastern part ng Mindanao sa may bandang Surigao region. Ingat po, just in case, asahan po mga pagkulog at pagkidlat. Nalalabi naman ang extreme Northern Luzon, medyo katamtaman tayo ngayon, wala tayong masyadong nakikitaan na pag-ulan sa buong bahagi ng Northern Luzon, kasama na ang Metro Manila, Central Luzon, pababa na yan ng Southern Luzon, so hindi na natin masyado iisa-isayin yan dahil medyo katamtaman naman ang lagay ng panahon at mga ilang partly cloudy lamang, so medyo mas maaraw tayo ngayong araw. Kabilang na ang Mimaropa, mga ilang partly cloudy lamang to some mostly cloudy dito sa may bandang malapit sa Puerto Princesa. At kung titingnan natin dito sa ibang satellite imagery natin,
makikita ang ilang kaulapan lamang sa bahagi na to ng Palawan, especially dyan sa may bandang El Nido, yan, pababa ng San Vicente. Mga ilang maulap lamang ang iiral dyan. Pero the rest, katamtaman po ang lagay ng panahon sa halos buong bansa, dyan sa babandang Northern Luzon hanggang Southern Luzon. Ulanin man, mga light drizzle rains lamang o hamog, lalo na sa babandang extreme Northern Luzon, kasama na ang Ilocos region. Sa Visayas naman, magiging maulan ang silangan ng Eastern Samar region. Ayan, kitang-kita naman po na may mga ilang kalat-kalat, na mga ilang light drizzle rains o sa moderate ang halos buong Eastern Samar area. Bagamat nagkakaroon ng ilang partly cloudy at moderate minsan, pero asahan ang mga mauulap halos sa buong Eastern Samar region. Kabilang na ang buong Lawang, Ilawang, Northern Samar, Calbayog, pababa na yan, ang bandang Borongan, at dito sa may bandang Hinabangan, patawid na yan ng Northern Leyte, yan, kasama na ang buong Tacloban, Ormoc, at Baybay hanggang Southern Leyte na yan sa may bandang Maasin. Mga light rain showers ang madalas na iiral sa inyo, so magdala po kayo ng payong, kabilang nasa ilang areas ng Bohol at Cebu area. Sa may kanluran naman ay magiging katamtaman ng panahon sa buong Panay Island at ilang bahagi ng Negros region, especially sa Negros Occidental area. Sa Negros Oriental naman, magiging partly to sa mostly clouding iiral, pero moderate din ang magiging panahon. Magkaroon man ng mga kalat-kalat na mahihinang pag-ulan, typically mga light rain showers lamang ito. Wala naman sa bahagi ng Mindanao, bukod sa katamtaman ang nalalabi sa may bandang Malay-Balay, Bukidnon at ilang bahagi ng Northern Mindanao mula Agusan del Norte, Misamis Oriental hanggang Lanao del Norte. Pero sa may bandang Surigao region at ilang bahagi ng Caraga area mula dyan sa may bandang Agusan del Sur, Surigao del Sur, pababa niya ng Davao de Oro, magiging partly cloudy to some mostly cloudy at mga ilang kalat-kalat na mga ilang light to some moderate rain showers. Isolated na magiging moderate to heavy rain showers sa Surigao region, lalo na sa Dinagat at Siargao Island. So, biwari na lamang po at magdala po ng payong just in case. Pero sa nalalawi ng Davao region, mula Davao Oriental, kasama na ang Davao del Norte, Davao del Sur hanggang Davao Occidental. Maliban lamang sa may bandang Davao del Sur, medyo maulap ang parte ng Davao Occidental na magiging maulap at mga ilang mahihinang pag-ulan. Kabilang na ang area ng Sorsogon area mula South Cotabato, Sultan Kudarat hanggang dito sa may bandang Maguindanao del Norte. Katamtama naman sa may bandang North Cotabato hanggang Lanao del Sur, pero anytime magkakaroon ng mga isolated light rain showers and localized thunderstorms lalo na sa hapon sa gabi o madaling araw. Wala naman sa bandang Misamis Occidental, papasok ng buong Zamboanga del Norte. Siyempre, hindi lusot ang bahagi ng Zamboanga Sibugay na magiging maulap at mga ilang kalat-kalat na mga mahihinang pag-ulan. Magdala na lamang ng mga payong dahil hindi naman tuloy-tuloy na bugso-bugso lamang ang mahihinang pag-ulan. Kabilang na ang Zamboanga City at Islan ng Basilan at Ulu-Sulu. So halos buong bansa, generally, medyo fairly weather naman. Mga ilan lamang na mga pag-ulan, mostly iiral sa may bandang Samar region at Leyte area. Siyempre, ang ilang bahagi ng Southeastern Luzon, especially sa may bandang Bicol region at northeastern ng Mindanao, medyo makakaranas din kayo ng mga pagkalat-kalat na pag-ulan dahil nga po sa malawakan na ito na outer trough sa may silangang baybayin ng ating bansa. Hindi masyado sa kanlurang bahagi dahil since kalmado na po ang most ng outer trough dito, patuloy lamang naiiral ang ating hanging amihan sa buong bahagi ng Luzon area. Since wala naman tayong binamatayan na anumang sama ng panahon o anumang tropical wave na namamataan, silipin na lang natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring natin mula sa ating 6-hour average precipitate rate courtesy of Tropical Tidbits. At makikita natin ay wala naman tayong inaasahan gaya pa rin sa report natin kahapon, mga ilang surface trap lamang at alongside ng ITZZ sa may katimugang parte ng bansa pa rin ang iiral hanggang this whole week. So wala tayong magiging komento. So pare-pareho lamang ang report natin ng mga nakarang araw. So puro mga surface trap lamang, bunsod lamang ng developing intertropical convergence sa mga susunod na araw. At yung shear line naman sa silangan bahagi ng Luzon area. Yung propagation na yan ng shear line ay magdudulot pa rin ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa ilang parte ng Luzon, lalo na sa silangan. Wala naman sa ating global spectral model, wala rin, at makikita lamang dito yung pag-iral lamang ng shear line. Yung dalawang weather systems typically yung ating hanging amihan at salubungan ng easterlies. At yung alongside sa may katimugan ng Mindanao,
Siyempre, matik na yan, yung dulot lamang ng Intertropical Convergence Zone. Pero wala tayong inaasahan na may mabubuong anuman sama ng panahon hanggang this whole week nga po. Inaasahan na natin yan, matatapos ang buong January, ay wala tayong expected na may mabubuong bagyo sa loob o sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dito sa malapit sa bahagi ng bansa. Sa ating West Pacific Basin ay naglalaro lamang ang mga anomaly dito sa may bandang Mindanao at Eastern Visayas, pero mababa at napakanipis lamang nito. So mostly ang mga bagyo o tropical wave na nabubuo, typically mga Southern Hemisphere lamang. Ayan, makikita po niyo dito, pagitan nga ng Indonesian Peninsula at Australia. Pero mas mainit pa rin ang temperatura nila sa Australia dahil summer nga po sa kanila. So wala po tayo magiging komento masyado sa ating monitoring of tropical cyclone development. At inaasahan natin hanggang this whole weekdays ay wala tayong anumang mamamataan na anumang tropical wave. Sa Ulat Lindol, so far wala naman pa rin tayong na-detect na malalakas na pag-inig. Pero kahapon nakapagtala tayo ng kauna-unahang magnitude 5.0 ngayong month of January 2025. Naganap ito kahapon sa may bandang Davao Region. Yan, dito yan, naganap yan kahapon, 5:16 PM, may lalim na 118 km depth, magnitude 5.2 po ito sa may bandang southeast ng Governor Generoso, Davao Oriental pa rin. Kauna-unahang magnitude 5 yan ngayong taon at ngayong buwan ng January 2025 po ha. So, and so far ay may sa pinaka short period, seismograms data mula kay PBOX na nakadata feed sa atin sa ating PMO weather page. Meron tayong isang magnitude 4.0 na may lalim na 5 km lamang. So medyo naramdaman ng bahagya yung pagyanig diyan sa may bandang southwest ng San Pascual, Masbate. Ngayong 10:01 AM lamang ito naganap at may magnitude 4.0 po ito. Ngayong araw lamang ito naganap. So meron tayong kauna-unahang magnitude 4.0 ngayong araw at marami-rami na kagad ang mga minor earthquakes. Wala naman sa pinaka-historical earthquakes natin kung sisilipin natin kung nakakailang total earthquakes na po dahil madami kaagad ang mga cluster ng earthquakes. Nasa total of 213 earthquakes na po tayo. Yan. 204 dito is magnitude 2.0 pataas, 8 sa magnitude 4.0 pataas at isang magnitude 5.0 which is naganap nga po kahapon dyan sa may bandang Davao Oriental. So kauna-unahang magnitude 5 ito ngayong 1. At kukunti pa lang naman, 213 total earthquakes pa lang tayo, pero pansin natin mukhang marami na kaagad sa loob pa lamang ng 6 na araw na. So yun lang po latest data natin so far. At i-review lang naman natin yung total seasonal cycle natin. At tingnan din natin, ibalik tanaw natin yung total highest annual global temperature natin. Kung babalikan natin yung agreement ng Paris Agreement na 1.5 degrees Celsius warning limit ay nalagpasan na po natin since 2024. Hopefully ngayong taon ay bumaba na po o sana bumaba yung pinaka warning limit nito. Nasa 1.54 degrees Celsius ang eksaktong temperatura natin last year. Yan. So maabot na po siya sa pinaka-limit. Ibig sabihin napakadelikado na po sa boiling point ang ating global temperature. Tingnan natin kung ano magiging total global temperature natin this year 2025 po. Sana bumaba kasi napakadelikado po. Lumagpas na sa pinaka-warning limit na binigay ng Paris Agreement for Global Temperature. Wala pa tayong latest update para sa month of December last year. So wala pa tayong idea kung ano ang pinaka-latest na monthly seasonal cycle. Antayin na lamang natin. Sana mas mababa. Gaya ng mga nakaraang month ng since July, bumaba po ng bahagya ang mga temperatura. So ito medyo good news. Hopefully nitong December 2024, mababa pa rin siya. Mas mababa compared last 2023 po na hindi talaga maganda ang balita. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw, ika-6 na araw ng January 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw o ika-6 na araw ng January 2025. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto niyang malaman na hindi natin isama ngayong umaga since almost stationary lamang ang ating panahon. Mas bumaba lamang yung temperatura natin ngayong araw, lalo na dito sa Metro Manila na pumitik na sa 23 degrees Celsius lowest temperature. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman ang pinaka-dynamic events mula sa mismong reading na aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.